Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siya maghukay. Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, well, personally po ito, not as a spokesman of the Partido Demokratiko Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI at he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI si former Judge Jaime Santiago. At I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only, ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre and I think he should retire because I don't think he has any more contributions to make to our country, judging from his previous actions as a police officer. Attorney, itong pag-uusapan na natin, itong most recent na event na nangyari kahapon, ito nga pagkakatanggal. Attorney, po pwede ho bang, ayan, wala nang audio. Pagkakatanggal sa pwesto ni Police General Torre, Nick Torre, dyan po nga sa Philippine National Police. Ano ho bang masasabi po muna ninyo? Ang masasabi ko po ay tama po yan. At nagpakita po ng matibay na liderato ang ating DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla sapagkat napakalinaw naman po na nagsagawa po ng malakihan o malawakang pagbalasa si General Torre nang wala pong pag-observe ng proper protocol na kung saan ito ay dapat idaan sa National Police Commission at noong siya ay ito po ay pinawalang bisa ng NAPOLCOM at ng kalihim ng DILG ay hindi po sumunod. So that is plain and clear na insubordination na dapat lamang pong patangan ng pagkaparusahan. Opo, pero yung pagkakatanggal po sa kanya at siyempre paglipat po sa bagong liderato ay marami pong nakapansin na hindi po naging formal. Baga, may seremonya pero hindi ganoon yung mainit yung pagtanggap at yung pagkakaalis niya ay para bang biglaan, ganun lang, immediately, Attorney. Opo, dapat po naman sapagkat actually po nagtataka ako at gusto ko na nga pong magkomento na kung bakit ang isang hepe ng ating kapulisan na tila yata ay ayaw sumunod at sumusuway sa utos ng mga mandakatataas sa kanya ay nananatili pa. Actually, ilang araw din po bago umaksyon ang liderato, ngunit ngayong umaksyon na, ay nararapat lamang po yun. Wala pong puwang sa ating police hierarchy ang isang chief PNP na hindi po sumusunod sa mga patakaran. Ako'y galing din po sa DILG noong panahon ni Pangulong Estrada at very clear naman po ang organizational structure ng PNP na ito po ay nasa ilalim ng DILG. Opo. Hindi ho ba ito makakaapekto naman po sa moral ng mga kapulisan po natin? Actually po, yung pagbalasa ng walang pahintulot ng NAPOLCOM ay yun po ang nakakaapekto sa moral sapagkat it would appear kung hindi po ito inaksyonan na General Nicolas Torre is above the law and above the established protocols of the National Police Service. Opo. Wala ho ba kayong nakikitang epekto, implikasyon, Attorney, doon sa mga naipatupad na mga polisiya po ni Nick Torre pagdating po sa peace and order sa bagong namumuno o mamumuno dito ngayon sa Philippine National Police? Well, every new PNP chief has his or her
own priorities pagdating sa policy. Ngunit ang mandato naman po ng ating kapulisan ay maliwanag na nasa saad sa ating saligang batas, at ito ay of course to maintain peace and order and enforce yung mga batas ng Pilipinas. At I wish the new PNP chief, well, OIC pa lamang naman ngayon, at sana po ay magpatuloy po kung ano man ang adhikain ng PNP in general at hindi lamang ng isang partikular na tao. Opo, sa ilalim ho ba ng pamumuno ni Police General Nick Torre, ano ho ba yung obserbasyon ninyo sa pagtugon naman sa ating peace and order dito sa ating bansa? Sa tingin ko po, may mga pangako na hindi natupad. Katulad nung sinasabi niyang response time ng ating kapulisan. Hindi po natutupad yun. At saka para po sa akin, bilang isang leader, hindi po maganda ang karakter ni dating Chief PNP Nicolas Torre. Yung kanya pong ginawa yung sa parang publicity stunt na boxing na tinanggap niya yung hamon ni Duterte, ni Mayor Duterte, na yun pala, alam niya na wala pala dito sa bansa, nasa Singapore pala, pagkatapos he will claim victory. That shows a certain degree of mental dishonesty na hindi po bagay sa isang namumuno sa ating kapulisan. Yun lang naman po ang ilang bagay sapagkat napaka-iksi po ng stint ni General Torre, more or less 3 months lang, for any person to observe kung anong trend ng kanyang pamamalakad. Ngunit yung dalawang bagay lamang po yun ay nagpapakita na karapat-dapat lamang po na siya po ay nasibak na, at yung latest nga, yung pagsuway sa mga nakatataas sa kanya sa hierarchy ng pamahalaan. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami pong mga haka-haka o usap-usapan nga dahil nga inalis si Torres as PNP chief pero maaring ilipat naman po sa ibang posisyon. May nagsasabi, possible daw, bagay siya sa DPWH dahil magaling po siya mag-imbestiga. Meron din nagsasabi sa Department of Justice at sa anumang mga posisyon na nakikita po ninyo na possible po, attorney. Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siyang maghukay. Katulad nung ginawa niya ron sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, personally po ito, not as a spokesman of the Partido Demokratiko Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI. At he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI, si former Judge Jaime Santiago. At I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only, ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre, and I think he should retire because I don't think he has any more contributions to make to our country, judging from his previous actions as a police officer. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na pinaiiral ng dating PNP chief yung personal na interes? Kasi hindi niya sinunod considering kanyang demote, yung kanyang pangalawa sana na pinuno na ngayon ay tinalaga bilang PNP chief na matapos niya itong ipatapon doon sa Mindanao. Opo, sa akin po, hindi na yung personal na interest niya, kundi yung pagsunod na lamang sa patakaran. Ang isang PNP chief na hindi marunong sumunod sa regulasyon, ang hindi marunong sumunod sa mga nakatataas sa kanya, ay hindi dapat maging hepe ng PNP. Sapagkat it is a position that requires not only
leadership, not only skills as a policeman, as an investigator, pero higit sa lahat, respect for the rule of law and obedience to the chain of command. Opo, at matatandaan, attorney, kinumpara pa niya yung kanyang sarili kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa kasi from 1-star general, naging 4-star. Kumbaga, dinipensahan niya yung kanyang sarili nung iniluklok siya bilang PNP chief. At ganito po ang nangyari sa kanya na ilang buwan lang ay natsugi agad sa pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya, attorney. Opo, well, personal kong kilala si Senator Bato de la Rosa. At alam niyo po, siya po ay miyembro ng aking partido, yung Partido Demokratiko Pilipino. Ngunit malayo po. Napakalayo in terms of leadership, in terms of firmness as a police general. Pati sa pinag-aralan, may PhD po sa public administration si Senator De La Rosa. At nakita naman po natin, although medyo nakikita natin may pagka-jolly character siya, may pagka-character si Senator De La Rosa, his heart is in the right place at palagi po siyang naninindigan sa mga bagay na nasa tama at para sa best interest of our country. So malayong-malayo po. Of course, we are a free country, malaya siyang i-compare ang sarili niya kahit kanino. Opo, at kung hindi ito napalitan, itong si dating PNP Chief Attorney, nakikita niyo po ba na posibleng makaapekto ito sa laban kontra kriminalidad, laban kontra droga at laban kontra korupsyon dyan po sa hanin ng pambansang pulisya? Opo, kasi nabanggit na po ni kasamang Jade kanina yung moral. At ito pong nangyari kay General Torre ay lumaktaw po siya sa ulo, so to speak, ng iba na sa tingin ng marami ay of course mas senior at mas karapat dapat. Dahil lamang sa sinasabi ng iba na parang canine devotion o parang pagiging tuta ng mga opisyal ng ating pamahalaan na gustong tuligsain o apihin ang kanyang mga kalaban, katulad nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Quiboloy, just to name a few. So para sa iba na nakakausap ko, may mga kaibigan din naman tayo sa pulis, masyado pong heavy-handed, masyadong canine at masyadong parang tatayo siya ng isang personality cult centered around him na hindi po dapat sa isang police officer. And Chief PNP and other police officers should be team players. Ang PNP ay hindi isang tao lamang, hindi isang personalidad lamang, but it is the sum of all its parts, which should be greater than the sum of all its parts.